Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangsyam at huling araw na ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo'y pinalakas niya sa siyam na araw na nagpupuyat, sa siyam na araw na nananalangin at nagpupuri sa Kanya. Dito sa simbang gabi, sinagot na ba ng Diyos ang iyong panalangin? O hanggang ngayon, ikaw pa rin ay naghihintay sa iyong pinagdarasal sa Diyos? Dito sa siyam na araw na pagsisimbang gabi, lumakas ba ang iyong loob? O nananatili ka pa ring natatakot? Dito sa siyam na araw ng simbang gabi, nawala ba ang iyong problema? Nasagot ba ang iyong suliranin? O nananatili pa rin ang iyong pagsubok? Kapatid, ano man ang nangyari sa siyam na gabi o siyam na araw ng ating paghahanda, manatili pa rin tayong magpasalamat at nagpupuri sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nananatiling tapat, mabuti, at mapagmahal. At hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Para tayo ay maging karapat-dapat muli na makinabang sa mga banal na misteryo. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa sa mga pagkakataon na kung saan tayo nagduda sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pangako. Hilingin natin ang kanyang pagpapatawad sa mga pagkakataon ng kung saan tayo nang hina sa ating pagtitiwala sa kanya at tayo nagpatuloy sa ating pagkakasala. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kaniyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David, mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan. At nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham. At ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating panghuling araw ng ating simbang gabi. Meron pong mga nagtatanong, Father, bakit 9 na araw dapat ang simbang gabi? Hindi po ba pwedeng 7 araw lang? O kaya 3 araw lang para mabilis? Bakit kailangan 9 na araw ang simbang gabi? Bakit kailangan nating magpagod, magsakripisyo, magising ng madaling araw? Kasi ang 9 na araw ay nagsisimbolo po sa 9 na buwan na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa sinapupunan ng ating mahal na ina. Di ba nangangailangan po ng 9 na buwan para ang sanggol ay mabuo at isilang mula sa kanyang ina? Kaya nga po, sinasabi ko sa mga nagsisimbang gabi, sa aking mga parokyanos, kung uumpisahan nyo, dapat tapusin nyo. Kasi kung kulang ang iyong simbang gabi, ano pong mangyayari sa bata pag kulang po ang buwan? Pag lumabas dyan, ito po ay premature. Di po ba? Kaya nga, kung ikaw ay nagsimbang gabi, kulang 5, 6 o 7, ano po mangyayari? Premature na lalabas si Kristo sa buhay mo. Di po ba? Congratulations po doon sa mga nakakumpleto ng 9 na araw ng ating simbang gabi. Alam ko po, meron kayong mga wish. Pero alam niyo, ang pinakamalaking grasya ng simbang gabi ay yung maranasan mo ang Panginoong Hesukristo. Ay yung isilang si Jesus sa iyong puso. Dahil pagbuhay ang Panginoon sa iyong loob, kahit na anong problema, kahit na anong pagsubok, makakayanan mo. Di po ba? Walang kwenta yung iyong pera. Pero kung meron ka namang pagsubok, hindi ka maliligtas niyan. Amen? Kahit na ikaw ay may kapangyarihan, kung ikaw naman ay may sakit, hindi ka mapapagaling ng iyong kapangyarihan. Hindi po ang pera, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, koneksyon ang magliligtas sa atin, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Harinawa sa inyo pong pagsisimbang gabi, makatulong sa inyo para mapalakas ang inyong loob, para malampasan niyo ang inyong mga pagsubok, para maharapan niyo ang inyong mga problema. Sa inyo pong mga nakakumpleto na 9 na araw ng simbang gabi, congratulations po.
Para naman po dun sa mga hindi nakakumpleto ng siyam na simbang gabi, try again next year. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang magsasaka. Isang araw, siya po ay naglalakad. Sa kanyang paglalakad, may nakita po siyang isang pari nasa labas ng kanyang simbahan. May hawak-hawak pong kabayo. Nilapitan po ng magsasaka at tinanong ang pari, "Father, anong ginagawa niyo sa inyong kabayo?" At sabi niya, "Binebenta ko na." At pagkamura-mura po ng benta niya sa kanyang kabayo. At nagtatanong naman, "Father, bakit ang mura naman ang benta niyo sa inyong kabayo?" At sabi nitong pari, kasi dalawa lang yung alam na utos nitong aking kabayo. Stop and go. At para makatakbo, para mapahinto itong kabayo, kailangan gumamit ka muna ng religious words. Nagtataka po itong magsasaka. Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil pari ako, tinuruan ko itong aking kabayo. Kung gusto mong lumakad itong aking kabayo, dapat sabihin mo, Alleluia! Pero para huminto naman siya, kailangan sabihan mo, Amen. So sinubukan po nila itong kabayo. Sumakay po yung magsasaka at sinabihan na magsasaka yung kabayo. Alleluia! Aba, gumalaw po, naglakad ito pong kabayo. At sinabihan po na magsasaka yung kanyang kabayo. Amen. Bigla po huminto. Sinubukan po ulit ng magsasaka. Dinoble po niya yung Alleluia. Alleluia! Alleluia! Di lang po naglakad. Bumilis! Tumatakbo na po. Sinabi po ng magsasaka, Amen. Bumagal. Amen. Huminto. Na-impress po tong magsasaka. Dahil ito pong kabayo ay kakaiba. Kaya binili po niya agad sa pari. Sa pag-uwi po nito pong magsasaka, todo po siya, Alleluia! Alleluia! Bilis po nitong kabayo na kanyang sakay-sakay. Hanggang hindi po napansin nitong magsasaka, paparating na po siya, padiretso siya dun sa bangin. Kaya nagpanik ito pong magsasaka. Nakalimutan niya tuloy kung ano yung command, yung utos, yung salita para mapahinto niya yung kanyang kabayo. Kaya sinubukan po niya lahat ng mga dasal at panalangin. Sabi po na magsasaka, Aba, Ginong Maria! Ayaw pa rin po, matulin pa rin ang takbo nung kabayo. Sabi po na magsasaka, luwalhati sa Ama. Wala pa rin po, hindi nakikinig yung kabayo. Sabi po na magsasaka, I believe in God. Wala, mabilis pa rin po yung takbo ng kabayo. Hanggang sa sobrang taranta po nitong magsasaka, napadasal na lang po siya ng Ama namin. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Hanggang tinapos niya yung dasal na sabi niya dun sa dulo, Amen. Narinig po ng kabayo. Huminto. Sakto na lang po, nandun po sa pinakagilid ng bangin. Sobrang saya po nitong magsasaka. At huminga siya ng malalim, sabi niya, Salamat sa Diyos! Alleluia! Naglakad muli ang kabayo, nahulog sa bangin. Parehas silang patay. Mga kapatid, munting paalaala lang po ito. Hindi naman lahat ay dapat nating sabihin. At hindi sa lahat ng oras ay dapat meron tayong salita. Amen? Life teaches us not everything should be said. And not every moment demands a word. Marami po kasi sa atin, hindi mapigilan ang ating mga bibig. May sinabi ka, pero after 5 seconds, nagsisisi ka na. Minsan, may nasasabi ka na nakakasama sa iyo. Nakakasama ng loob ng iba, hindi naman nakakatulong. May binibitawan kang salita na hindi mo na maibabalik. Ang kasabihan nga, ang salita daw ay parang toothpaste. Kapag lumabas, hindi mo na maibabalik dun sa lalagyanan. Di po ba? Kaya nga, gusto ko din yung napakaganda pong quotation. It says that you should only open your mouth when what you're going to say is more beautiful than silence. Dapat lamang buksan mo ang iyong bibig kung ang sasabihin mo ay mas maganda pa kesa sa katahimikan. Kasi maliit lang po ang salita, pero napakalaki ng epekto nito. Di po ba? Ang salita ay pwedeng maghilom, pero ang salita nakakasira.
nakakapatay din po. Sa salita, pwede tayong magpatawad, magkasundo ang mga tao. Pero minsan sa isang salita lang, yan ang mitya, pinagmumulan ng gera. Ang sabi nga po ng libro ng Kawikaan or the Book of Proverbs, sa dila nakasalalay ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Kaya nga po, napakagandang halimbawa si Zacarias sa atin sa kung paano tayo dapat mangusap at magsalita. Baka hindi niyo po napansin ito. Sa Ebanghelyo, si Zacarias ay tumahimik ng 9 na buwan. Kaya niyo yon? 9 months, hindi ka nagsasalita. Baka ang mga babae, mabaliw na. Hindi po ba? Pero pinatahimik siya ng Diyos para matuto siyang magsalita ng mabuti. Ang pananahimik po ni Zacarias ay hindi parusa, pero ito ay paghuhubog ng Diyos sa kanya. Remember that the silencing of Zacarias was not God's punishment to him. God was just forming him. God was just converting him. Sa matagal na panahon, nagsalita po si Zacarias mula sa kanyang takot. Pero sa pamagitan ng tulong ng Diyos, ngayon, nagsasalita na po si Zacarias mula sa kanyang pananampalataya. Kung ngayon, nabuksan na ang bibig ni Zacarias, ano na po ang ating narinig? Hindi po ito reklamo, hindi po ito pag-aalala, hindi rin po ito tanong, hindi ito galit, kung hindi papuri at walhati sa Diyos. At ang sabi po ni Zacarias, "Blessed be the Lord, the God of Israel." Wow! Isipin niyo po yon. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, ang unang salita na lumabas sa kanya ay pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Yan po ang nagagawa ng katahimikan sa atin. Ginagawang banal ang ating mga salita. Ginagawang handa ang ating mga puso. At nililinis nito ang ating mga kaluluwa. Don't forget that, my dear friends, that silence makes your words holy. Silence makes your heart ready. And silence cleans your soul. Maganda pong itanong ito. Kapag binubuksan ko ang aking bibig, ano ang lumalabas? Kagandahan ba o kapangitan? Pagpapagaling ba o paninira? Pagpapakalma ba o pag-aaway? Pag-asa ba o reklamo? Pagpapala ba o panlalait? Sana tularan po natin si Zacarias. Ang mga salita ay dapat manggaling sa pusong nananalangin. At para maganda na lumabas ang iyong mga salita, kailangan muna nitong dumaan sa katahimikan. Words must come from a prayerful heart. And words that passes through silence becomes beautiful, good, and holy. Because when silence forms you, praise comes out of you. Tandaan niyo po, ang taong hindi nagdarasal, ang taong hindi nagsusuri sa kanyang sarili, ang taong hindi nananahimik, ay taong walang nasasabing mabuti. Tingnan niyo mga palamura. Sila yung mga taong malayo sa simbahan, malayo sa Diyos. Hindi po ba? Ang taong hindi nagdarasal ay pangit magsalita. Amen? Harinawa, ngayon pong Pasko, bantayan natin ang ating mga salita. Alam niyo po, may common sickness tayo tuwing Pasko. Yan yung Paskong reklamo. Ano po yun? Paskong reklamo. Reklamo na tayong reklamo. Ang saya-saya po ng panahon ng Pasko. Di po ba? Reklamo natin sa daan. Napaka-traffic naman. Reklamo natin pagpunta natin sa mall. Ano ba yan? Ang haba ng pila. Ang dami ng mga tao. Reklamo po natin kapag tayo nasa grocery. Ang mahal naman ng bilihin. Reklamo natin pag tayo nasa simbahan. Ang init naman. Bakit walang parking? Nakakaantok naman ang pare. Minsan, ikaw na nga ang binigyan ng regalo. Aba, sasabihin mo pa pagkabukas mo nito,
ang cheap naman ang binigay. Kahit naman ako, mabibili ko ito eh. Pagkamura-mura naman ang binigay sa akin, ikaw na nga yung niyaya sa reunion. Pagkatapos, sasabihin mo pa, hindi masarap ang pagkain. Minsan, ikaw na nga ang binigyan ng aginaldo. Sasabihin mo pa, ang liit naman ng binigay, napakakuripot naman na nagbibigay. 50 pesos. Bakit hindi niya dinagdagan? Mga kapatid, tandaan niyo po, kung wala din kayong mabuting sasabihin, mas magandang tumahimik ka na lang. Amen? Nung pong last 2 Saturdays ago, nagkaroon po ng healing mass dito po sa parokya. Kung maalala po ng mga iba sa inyo, nagyaya ako noon dahil nagbigay po ako ng healing oil ni Padre Pio at nitong tubig na galing sa Lourdes. Paumanhin po ha, naubos na po, wala na po. Kahit na sabihin nyo, babayaran nyo ako, wala na po akong maibibigay sa inyo. So, I'm very sorry po. Hindi na po kami makakapagbigay. Pero maraming salamat po dun sa mga dumating dito. Pero yun nga po yung naging problema namin. Hindi namin inaasahan na sobrang dami po ng tao na pupunta po pala dito sa parokya. Punong-puno po itong simbahan na mga may sakit, mga may kapansanan. At nagkabuhol-buhol po yung traffic dito po sa parokya. Wala naman po akong magawa. Di ko naman po makontrol ang mga tao. Itataboy ko po ba sila? Kasi maraming mga tao ang gusto talagang gumaling. Di po ba? Isipin nyo na po, habang ako'y naghihiling mass dito, meron pong ambulansya ang dumating. At dinala nila yung pasyente. Nandun po sa stretcher, naka-hospital bed. Pinasok po nila kahit na isiksik nila sa napakaraming tao dito sa loob ng simbahan. Kahit na sobrang init, gusto po ng pasyente na lumapit sa akin, nahawakan ko siya, ipanalangin ko siya. Dahil ang kanyang paniniwala, siya'y gagaling. At pagkakita po sa akin, talagang tong tao umiiyak. Pero sa gitna po nung pagdarasal sa mga may sakit, alam niyo po kung ano yung malungkot na kwento. Ito po, meron pong isang tao, sakop ko po dito sa parokya. Inireklamo ako sa obispo. Sumulat po siya. Galit na galit. Ano ba daw yung aking ginagawa dito sa parokya? Na nagtatraffic dito sa daan. Hindi daw siya nakauwi agad. Tignan niyo po yung concern niya. Na inconvenience lang siya. Gusto niyang umuwi agad. Pero, dun sa kanyang pagrereklamo, hindi niya alam yung napakaraming mga tao na umaasang gumaling. Di po ba? Siya, ang concern lang niya makauwi. Yung mga tao, anong concern nila nais? Yung bumuti sila sa kanilang nararamdaman. Pagkalayo-layo ng kanilang mga pinanggalingan. Gumastos sila, napuyat sila, gumising ng maaga para lang pumunta dito sa parokya. Yung kanilang pagnanais. Pero hindi ito nakita ng tao. Dahil ano ang nasa isip niya, anong nasa loob niya, yung kanyang pagrereklamo. Habang itong tao, concern lang niya makauwi, merong mga ibang tao, nag-aagaw buhay at nais lang nilang mapabuti. Minsan, wala tayong pakialam sa iba, di po ba? Dahil nakakalimutan nating munang tumigil, tumahimik, tumingin at manalangin. Kapag nagmamadali ka, nakakasakit ka at nagiging makasarili ka. Mga kapatid, sana bago ka magsalita, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ang aking bang sasabihin ay makakasakit sa iba o makakabuti sa kanila? Kung gusto mong ikaw lang ang mapabuti, hindi ka mabuting tao. Tandaan niyo po yan. Ang taong gusto niya, siya lang ang mabuti, ay makasarili. Kapatid, sana bago ka magsalita, itanong mo din sa iyong sarili, ang sasabihin ko ba ay katutuwa ng Diyos? Kasi kung malulungkot lang ang Diyos sa iyong pananalita, sa iyong pangungusap, mas maganda nang tumahimik ka na lang. Amen? Ang sabi nga po, words are silver, but silence is gold. Ulitin ko po yan. Words are silver, but silence is gold. Sana kung magsasalita ka man, lagi ka lang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kamukha ni Zacarias. Mga kapatid, ngayong tinatapos na natin
ang simbang gabi, manalangin po tayo na marinig ang papuri mula sa ating mga labi. Hayaan natin ang ating mga salita ang sumalamin sa ating pagsamba, sa ating pananampalataya sa Diyos. At ipahayag natin, gamit ang ating mga bibig, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya mula sa ating mga puso. At naway sa bawat salita na ating sasabihin, mas gumanda pa sa pamagitan ng ating pananahimik at pagdarasal. Let your words reflect your worship. Let your lips proclaim what your heart believes. And may every word that you speak be more beautiful by your silence. Sa inyo pong lahat, advance Merry Christmas po. At naway, palagi kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Habang malapit na nating ipagdiwang ang kaarawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, at puspusin mo ng iyong pagpapala ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga relihiyosong pinuno namin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aming bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan, sa mga klase at pangkat na pinagwatak-watak ng kanilang mga hidwaan, sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Ikaw ang tangi naming tagapagligtas. Ikaw ang aming lahat. Ikaw na nabubuhay at nagahari nang walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin, upang ang paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa ito na aming pananabikan ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayang natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon na aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin naway mapakinabangan ang walang kupas na bigay, na walang maliw na pagsilang ng anak mong aming pinagdiriwang, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating simbang gabi online. Dahil po sa inyo, tayo po ay muling nakatulong sa ating mga sinusuportahan na apostolate. Tayo po ay nakapagbigay ng 400 hams sa mga persons denied of liberty, PDL. Ibig po sabihin, yung mga nasa kulungan. Tayo din po ay nakapagbigay ng 100 ham sa mga matatanda doon po sa Home for the Aged, dito po nasakop ng ating diocese. At tayo din po ay nakapagbigay ng 100 ham sa mga children with disabilities, munting tahanan ng Nazareth, sakop din po ng ating archdiocese. 500 ham po ay naipamigay natin sa mga iba't ibang sakop natin dito na indigent. Maraming salamat po. Hindi po magiging posible ito kung hindi dahil sa inyong tulong at suporta. I hope and pray that the Lord continue to bless you and to keep you. At ang inyong po mga pinapadala na tulong, iniipon po namin, pampagawa po, construction, dito po sa ating parokya. Kung kayo po ay bibisita, meron na po mga side wings ang parokya. Kaya mas marami na po ang pwedeng makaupo. Hindi na po maaarawan, hindi na po mauulanan. At ang iba pong donation nyo ay iniipon din po namin para sa pagbibigay ng baon sa mga batang walang baon. Hopefully po by next year, madadagdagan po namin ang mga napapakain po namin ng mga bata na pumapasok na hindi pa po kumain. At dahil din po sa inyong tulong, madadagdagan din po namin ang mga scholars na ating pong tinutulungan. Half po ng kanilang matrikula, ang parokya po ang nagbabayad. Marami pong blessing na natatanggap ang parokya dahil po sa inyo. Ako po ay naniniwala na mas marami pang blessing na ipagkakalob ang Diyos sa inyo because God loves a cheerful giver. Amen? Congratulations po muli sa mga nakakumpleto ng simbang gabi. And I hope and pray that God will not only answer your prayers, but you may ultimately be the answered prayers of other people. To not only receive God's blessing, but be a blessing to other people. Sa pangsyam na araw po ng ating simbang gabi, tayo'y pinapaalalahanan ng Diyos na bago ka magsalita, kamukha ni Zacarias, tumahimik ka muna. Dahil ang mga salita na dumadaan sa pananahimik at pananalangin, lumalabas na mas mabuti at mas maganda. Iwasan po natin ang paskong reklamo. Bawal munang magreklamo. Because complaining is viral misery. Tandaan niyo po yan. Nakakasira ng okasyon ang pagreklamo. But rather than complaining, please be grateful. Ngayon pong huling araw, gusto ko pong gawin na assignment nyo. Kumuha kayo ng isang kapirasong papel, sumulat kayo ng 5 bagay na gusto nyong pasalamatan sa Diyos. Ito po sa nakalipas na 9 na araw, ano ang mga grasya na inyong natanggap sa Diyos? Write down the graces, the blessings that you want to thank the Lord. Ang blessing po ay hindi lang ang pera, ha? Meron pang higit na blessing kaysa sa kayamanan.
Sulat niyo po yan. Lagay niyo sa ilalim ng inyong mga altar. At maniwala kayo, by next year, dodoblihin pa po ng Diyos yung mga blessing na pinapasalamatan niyo sa Panginoon. Tandaan niyo po, only open your mouth if what you're going to say is more beautiful than silence. Yes, words are silver, but silence is gold. Naway sa pagbukas ng iyong bibig, ang mamutawi lang ang marinig ay ang papuri at pasasalamat sa Diyos. At pag palagi ka nagpapasalamat sa Diyos, naririnig ka niya at mas pagpapalain ka pa niya. Hindi ka kaunti, kung hindi sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.